At magandang umaga, Congressman Gato. Si Ray Sampang po ito ng programang Bangon Bayang Mahal. Magandang umaga po, Sir Ray Sampang, at maraming pong salamat sa itong pagkakataon na ito para makapanayam po namin kayo at ating mga kababayan. Pleasure is ours, Congressman Gato. We're privileged to have you in our program. Thank you very much po. Una po siguro, Congressman Gato, diretso na po ako sa aking katanungan. Ano po muna ang reaksyon ninyo ngayong tuluyan na naging batas itong pinaghirapan yung buuin na batas na ito na Specialty Centers Act? Well, of course, bilang isang manggagamot sa isang nasa saliblib, nasa malayong lugar, nakita ko po ang napakalaking problema ng ating kababayan na napakalayo or yung access sa mga serbisyong pang espesyalista. At ako, personally, ay tuwang-tuwa, nagagalak na sa wakas ay naisabatas na at na-institutionalize na ang itong batas na ito para maisiguro na mailapit ang serbisyong pangkalusugan na tungo sa mga specialty sa mga kababayan natin, lalo na sa mga malalayong lugar at sa mga mahihirap. Congressman Gato, para sa implementasyon ng Regional Specialty Centers Act, saan po kukunin ang pondo sa pagtatayo, pag-maintain and operate ng mga specialty centers? Lalo na, pag pinag-usapan na po natin yung pag-hire ng salary ng mga spesyalistang doktor at iba pa mga healthcare workers tulad ng mga nurses. Actually, kasalukuyan ini-implementa na ang ating specialty centers. Pero ngayon sa 2023 ay nanggagaling po ito sa kasalukuyan na pondo ng Department of Health under the General Appropriations Act. Ngunit dahil dito sa bagong batas at aasahan natin na mas mapapalawig at mapapalakas natin, may strengthen natin ang mga specialty centers, sa 2024 ay madadagdagan po ang budget para dito sa implementasyon. At nais ko pong ipaalam sa ating kababayan na sa 2024, nasa proposal ng Department of Health at nasa National Expenditure Program at hopefully ma-approve ito under the General Appropriations Act ng 2024, ay meron tayong nakalaan na 21 billion pesos para sa maintenance, operating and other expenses. At para sa capital outlay ay meron tayong nakalaan na 8.2 billion pesos para sa 2024. Nababanggit po nyo pondo o budget para sa 2024. So for this year, wala pa ho tayong nakikitang nakalaang pondo dyan at wala pa tayong inaasahang maitatayo o mailalagay sa mga regional health hospitals ng DOH? For this year, asahan natin kung ano man ang para sa mga maintenance and operating expenses dito sa mga already existing na specialty centers ay nanggagaling po dun sa regular na budget for 2023. Pero alam niyo po, itong bagong batas na ito, meron pa tayong at least 60 days para gagawin ng implementing rules and regulations at palagay ko ngayon 2023 halos hindi masyadong malaki ang yung hindi fully implemented yung itong batas na ito ngayon taon dahil meron pa tayong panahon para sa IRR at ngayon ay patapos na rin ang nasa September, magsi-September na. So most likely the last 2 months na siguro yung actual implementation and therefore hindi masyado malaki ang dadagdag pang kailanganin. Although anuman ang kailangan ay para dun sa mga already existing na specialty centers. Para sa kalaman ng at sa atin, meron na tayong actually 98 na ang existing na specialty centers sa buong bansa. 41 of which are in National Capital Region. Meron na po tayong 98 specialty centers. Kanyo, ano po, Congressman Gato? Centers. Opo. Those are centers. Doon sa 98, 41 ang nandito sa Metro Manila. Tama nandito po ba? Po sa National Capital Region ng 41 and the rest are spread dun sa Luzon, Visayas and Mindanao. Umaasa tayo, Kong Gato, na by 2024, lalo na pag naaprubahan na yung full budget ng 2024, madadagdagan pa itong mga specialty centers na ito. Makakasama na doon yung mga regional hospitals ng DOH. Ganun po ba yun, Congressman Gato? Yes. Opo. Pero lagay natin po sa konteksto.
Itong batas na ito, actually, ay ang target natin ay lalagyan natin ang lahat ng 17 regions ng Pilipinas ng 17 na specialty centers. Itong 17 na ito ay kabilang dito yung mga heart, lung, kidney, neonates, burn trauma, brain, orthopedic, at iba pa, no? Kailangan by yung ideal target natin, yung target natin, magkakaroon tayo ng 17 itong specialties na ito dito sa 17 special regions. Ngunit, ang target ngayon, yung immediate target natin at yung priority natin, yung 4 muna, 4 na specialty centers. Yung kidney, yung lungs, yung heart, at neonates. Okay. By in 2028, ito ang immediate target natin. In 5 years time, we expect na meron tayong 4 na specialty centers dito sa at least may tinatawag na sub-national catchment area. Ibig sabihin ng yung catchment area, sa Luzon, meron tayong Regions 1, 2, and CAR ay kailangan nandun na yung 4 na yan, specialty centers. Okay. Sa Luzon B, yung Regions 4A, 4B, and Bicol, Regions 5 ay meron din dapat na 4 na yon, specialty centers. Doon sa Visayas, meron din yung 4 na yon. At sa Mindanao, meron din yung 4 na yun. Yun ang immediate natin na priority, yung 4 na yun. Out of the 17, kailangan in 5 years time, by 2028, meron na tayong 4. The rest, baka abutin pa tayo ng mga 10 or 15 years pa yon. But in 2028, ang target din ng Department of Health ay dito sa National Capital Region, yung 17 na yan, yung 17 na specialty centers ay dapat fully functional na dito sa National Capital Region. At by 2028 din, ay kailangan each region ay meron isa dun sa 17 na yon in every region. Wow. So we do not expect by next year or in 2 years time ay nandyan na yung 70 na yan in all regions. Hindi po. Pero unti-unti natin madating yung 17 na yan specialties in 17 regions. For the meantime, yung mga binanggit ko, kailangan mo nang yun muna priority. Base po doon sa mga priority na nabanggit po ninyo, ano po, Congressman Gatto, maski ba sabihin natin abutin pa ng 2028 or 2029 further, yung kabuuan ng accomplishment na yan. Napakalaking bagay na po Actually, yan. 5 to 10 years. Napakalaking bagay na po yan. Yung uunahin ninyo mga priority areas na yan para sa ating mga kababayan. Ha? Yung mga taga Visayas, yung mga taga Northern Luzon, yung mga taga Mindanao, ay matagal na po nilang inaantabayanan yan. Yung batas na yan siguro po, Congressman Gatto. For so many years, yung ating mga, sabi nga ng Pangulong Marcos Jr., hindi niya kayang makita na itong ating mga kababayan, hindi naman lang makatikim ng espesyalista na titingin sa kanilang karamdaman. Yung iba nga po namamatay na lang na hindi pa nakikita, hindi nakakapunta sa isang specialty hospital o isang specialty center. Kaya napakalaking tulong po yan, Congressman Gatto. At sana nga po nandiyan kayo lagi para tutukan yung buong implementasyon ng nasabing batas, Congressman Gatto. Totoo po yun. At kami po ay nagagalak at ngayon this is really a big step para ma-achieve natin yung access ng lahat ng Pilipino sa mga pangangailangan ng mga espesyalista, doktor at saka mga espesyalistang equipments or facilities. Ngayon, ang tanong ko diyan, Congressman Gatto, ma-apply ba diyan yung Universal Healthcare Law? Opo, under the Universal Health Law, mula sa promotion, sa prevention, sa curative, sa rehabilitative, ay kasama po yun. From the simplest to the most complicated diseases, kasama po yung benefit na makukuha ng bawat Pilipino under the Universal Health Care Act. Siyempre, halos lahat naman na po, Congressman Gatto, ay miyembro ng PhilHealth, di po ba, sa mga panahon natin ngayon? Opo. So, lahat po yan. Lahat po dapat. So, wala na pong problema, lalo na yung mga indigent patients natin na magpapatingin. Halos sasaluhin na po lahat ng PhilHealth yung kanilang gastusin. Ganun po ba yun, Congressman Gatto? Opo. In fact, wala nang dahilan para hindi maging member ang isang Pilipino ng PhilHealth at wala nang dahilan para hindi maka-avail ang bawat Pilipino ng PhilHealth benefit.
Tanong diyan, Congressman Gatto, ito pa yung siyempre iba yung pagtingin ng espesyalista, pagkokonsulta, confinement, yung gamot na kinakailangan ng mga cancer patients. Alam niyo naman napakamahal ng gamot ng isang cancer patient. May rule pa rin ba doon ng Universal Healthcare Law natin para makatulong naman sa gastusin sa medisina? Meron po ang programa ng ating gobyerno, meron din programa ang PhilHealth dun sa mga cancer patients. Although hindi lahat ay masasagot po ng PhilHealth o hindi lahat ay masasagot ng ating pamahalaan, lalo na sa mga gamot na sa mga cancer. Lalo na dun sa mga gamot na wala pa dun sa tinatawag natin na national formulary. Kumbaga yung mga gamot na ito ay available pa lang sa labas or sa mga private na distributor. Okay. Although meron din po ang programa para matugunan at mabawasan yung gastusin ng isang pasyente na may karamdaman ng cancer. May criteria po ba na kailangan para maka-avail ng service? O talagang pag sinabing PhilHealth, ano ka, PhilHealth member ka, criteria na yun, qualification na yun, o meron pang kinakailangan ibang qualification para makapag-avail ng mga specialty centers na ito, Congressman Gatto? Katulad pa rin yung chain of referral system. Halimbawa ako may sakit. Kung halimbawa ordinary lang na sakit na hindi naman kailangan pa ang ng level tertiary care, ay ma-address na po yan ng mga regular o mga general practitioner. Pero pag halimbawa yung doktor na yon ay nakita dun sa pasyente na kailangan na niya ang serbisyo ng isang espesyalista, yung doktor na yun ang magre-refer doon sa espesyalista, doon sa specialty center o referral center, at doon na makaka-avail ng serbisyo na manggagaling doon sa specialty center na po yun. Okay. So lahat po ay makaka-avail as long as kailangan niya. So it doesn't matter kung Gatto, kasi alam nyo naman yung mga nakikinig sa ating mga kababayan natin, nakakarating po tayo Luzon, Visayas at Mindanao, itong ating programa, ano po, maging sa ibang bansa sa pamamagitan ng Radyo Pilipinas Worldwide. This could also cater to OFWs once umuwi sila dito sa Pilipinas. Ang OFW po, pag uwi na Pilipinas, member po rin po sila ng PhilHealth. Yes. Nakaka-avail po sila ng lahat ng benepisyo na dapat ma-receive ng isang PhilHealth member. Whether you are an OFW or a non-OFW. Napakagandang pakinggan, ano po, Congressman Gatto, nitong Specialty Center Act na pinirmahan ng Pangulo. Sa tulong po ninyo, binuo po ninyo ito. Dito, pwede natin sabihin na hindi porke mayaman ka, ikaw lang ang may access sa ngayon, sa mga specialty doctors o specialty centers. Maging ikaw ordinaryong Pilipino sa manliblib ng Pilipinas hanggat merong specialty center, makatatanggap ka na ng atensyong medikal. Tama po yun. Hindi po namimili ang ating pamahalaan, hindi po namimili ang ating mga hospital, lalo na yung mga specialty centers under the Department of Health and the GOCC, na kahit sino po, mayaman, may kayaman o hindi. In fact, ang mas bibigyan ng prioridad ay yung mga underprivileged, kumbaga. Dahil alam naman natin na mas kailangan nila ang tulong sa manggagaling sa ating mga hospital na gobyerno. Meron nga po nag-message dito, paki-ano lang kay Congressman Gatto, maraming salamat, at pero sabi niya, pakibantayan lang pong mabuti, baka baka may yung mga may pera lang ang mauna doon sa ma-confine sa specialty center. In fact, ito naman po, mga specialty centers natin ay dito sa mga government hospital. Siguro sa mga mas may kaya, pipiliin nila yung mga private hospitals. Pero dito, under this law, the Republic Act number 11959, ay itatayo yan sa mga DOH, Department of Health Hospitals, ang itong mga specialty centers. Primarily or precisely para doon sa mga mas nangangailangan, sa mga less privileged. Isa pa nakikita ko rito, Congressman Gatto, isa pang magandang benepisyo nitong batas na ito, it will generate jobs. Ano po, magkakalikha ito ng trabaho. Mas maraming trabaho, lalo na sa healthcare. Definitely. Oo. Dahil i-strengthen natin yung already existing na specialty center
at madadagdagan ang posisyon dahil madadagdagan din ang mga espesyalista, madadagdagan din ang mga nurses, madadagdagan din ang mga equipments at kailangan din ng mga empleyado na mag-maintain itong mga equipments na yan na ginagamit sa mga specialty centers. So this will create additional jobs para sa ating kababayan. Okay. And of course, pagdating po sa mga ganyan, siyempre, mga specialty centers yan, kailangan yung mga medical specialist o yung mga healthcare workers natin tulad ng nurses, radiological technicians at iba pa, tatanggap din sila ng specialized training. Ano ho? Correct. In fact, kasama po yan sa mandato under this law ay kailangan checkin ng Department of Health ng standard na training angkop dun sa pangangailangan ng mga yun dun sa particular na specialty na yon at ma-maintain yung standard na yan from the specialist to the paramedic, yung mga nurses, mga technicians, and of course the equipments that is appropriate for that particular specialty. Congressman Gato, matanong ko lang, isang issue kasi sa mga healthcare workers natin, lalo na sa mga nurses, nirereklamo nila, medyo maliit yung sweldo. Dito kaya sa mangyayari by end of this year up to next year hanggang sa 2028 or 5 years from now, ito po bang mga makukuha nating mga specialista at mga healthcare workers will receive a increase in their salary? Hindi ko po masagot kaagad yan kung may increase ang salary, but I understand, siyempre, yung mga specialista will be, of course, mas mataas po ang salary grade ng mga specialista. At pagka nurse ka dun sa, halimbawa, specialty unit ng isang hospital, ay dahil mayroon silang extra or additional na training, I would assume na mas mataas din ang kanilang sweldo compared sa regular na nurse dun sa regular na ward. Ako, napakalaking bagay po nito. Napakalaking po. Pero bago ko kayo bitawan, Congressman Gato, pakiulit lang para lang po talaga marinig ng ating mga kababayan yung priority ninyo sa ilalim nitong batas na ito, yung priority regions, areas na maaari kaagad magamit bilang specialty centers. Ang priority ngayon, the next 5 to 10 years, ay mailagay muna yung yung mga specialty centers na 4. Dun sa 70 na yon ay kailangan may heart, may kidney, may heart, lungs, at neonatal specialty center. Dun sa isa sa regions 1 and 2 and CAR, isa sa regions 4A at 4B and regions 5, and then sa Visayas may isa, that would be 6, 7 and 8, and then in Mindanao kailangan may isa na for 9, 10, 11, 12, 13 and BARM. Yung nabanggit ko na yan, yung tinatawag na 4 na subnational catchment area, ay kailangan yung 4 na yon, heart, lung, kidney, and neonate, in the next 5 to 10 years na establish na yon. And then, kailangan yung bawat region, yung 17 regions na yan, in the next 5 to 10 years, ay kailangan meron at least isa dun sa 17 na yon ay na functional na yung specialty center. At in the next 5 to 10 years, kailangan yung 17 na specialty center, yung specialty na binanggit ko, yung mga heart, lung, kidney, etc., ay dito sa National Capital Region ay kumpleto na, fully functional na yon in the next 5 to 10 years. Wow, okay. I believe na sa pamumuno po ng ating Marcos administration, Marcos Jr. administration, at ganoon na rin po sa pagtutok ninyo, Congressman Gato, dito po sa implementasyon nitong batas na ito, lalo na pag lumabas na yung IRR, makakamit para po sa bayan, para makatulong sa ating mga kababayan, para makatulong sila makabangon dito sa kinakaharap nila mga problemang pangkalusugan. Bilang isang doktor po, being a physician, Congressman Gato, ano pong gusto niyong mensaheng iparating sa ating mga kababayan? Bagamat kayo isang mambabatas, alam kong ang puso ninyo
ay isa pa ring manggagamot, isa pa ring doktor. Go ahead po, Congressman Gatto. Thank you very much. Nais ko po magpasalamat no less than our President na ginawa niya ito na priority bill, itong establishment of specialty centers in all government, in all DOH hospitals in all regions. In fact, this was announced by our President during his first SONA na naging priority bill na ito at ngayon ay naisabatas na. So malaking bagay po ito at malaking pakikinabang ng ating kababayan natin itong batas na ito. Pangalawa, asahan niyo po na kami dito sa House of Representatives ay patuloy na magtatrabaho at na tsakin na kung anuman ang kailangan na legislative measure para ma-improve at mapalawig ang serbisyo medical or health services ng ating kababayan at yung oversight. Tsakin namin na yung implementasyon nitong mga batas na ito bilang katungkulan namin, yung oversight function namin ay gagampanan namin upang maisigurado na yung implementasyon ay makakarating sa lahat ng nangangailangan ng serbisyo. At lastly, kung aking mamarapatin, gusto ko pong batiin ang aking mga kababayan sa aking distrito na kasalukuyan binabayo ng Typhoon Guring at gusto ko pang ipaabot na nandito po ako, nandito po ang opisina na handa po at kung anuman ang additional na kailangan ng gagawin para sa damages na dulot ng Typhoon Guring ay nandito po ang ating opisina at yung opisina namin sa probinsya. Manalig po tayo at manalangin tayo na sana ay hindi masyadong madami o malala ang pinsala ng Typhoon Guring. Well, mabuhay po kayo, Congressman Gatto, and congratulations sa batas na ito na naisakatuparan, naging tuluyan ng batas. Of course, sa tulong na rin po ng House Committee on Health na pinamumunuan po ninyo. Congratulations po at mabuhay po kayo, Congressman Gatto. Maraming salamat, Sir Ray, at thank you very much for having me this morning.